Estasyon, si Jesus ay tinulungan ni Simon Sileneo. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nila pinapasahan sa kanya ang krus ni Jesus, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagdilay, isa sa mga magandang kaugalian nating mga Pilipino ay ang tinatawag na bayanihan. Likas sa atin ang magtulungan. Tumagamay tayo sa mga tao na nangailangan o sa mga namamatayan. Ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig. Dahil din sa pag-ibig, si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Balikan natin sa ating isipan ang ating nawawaglit na kaugaliang bayanihan at damayan. At sa ating pagtulong, itanong natin sa ating sarili kung ito ay dahil sa pag-ibig o dahil sa magiging kapalit nito. Gumaya tayo sa ating Panginoon na hindi nag-iisip ng sariling kabutihan. Ang lahat sa buhay niya ay buong buhay niya ay para sa iba. Sabay-sabay po, Panginoon, tinanggap mo. malayo pa at kinakailangan maraming mundo sa gitna ng iyong mga pamilya at pasakit. Ngunit walang nagpusang tubungo sa iyo. Kinakailangan pang pilitin ang isang pag-isang kalamasin. Tulungan mo kami, Panginoon, na matulungan namin tumayo para sa iyo. Alisin mo sa aming sarili ang takot, ang asangkot, ang katuwagan sa pagdamay. Ang Panginoon ang bigay kung hindi magagatihan. Gawaran mo kami ng pagkatakot, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kung kami natutugso sa mga galing kakilusakan o mabuting susakan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikawalong estasyon, si Jesus sa mga babaeng taga-Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krusifikasyon, Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Sinusundan si Jesus ng maraming tao kabilang mga babaeng nananagpoy at nananabitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanya, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, dumating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga barong, ang mga sinapupo ng hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi ng kasuso. Sa mga araw na ibig sasabihin ng mga tao sa mga mundo, gumuho kayo sa amin. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa amin na saliwa, ano naman kaya ang gagawin sa kayo? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagdilay, madalas inumpagan ng tao ang kanyang sarili sa kanyang kapwa. Bakit ako at hindi siya? Bago kumilos ng isang tao, siya ay nagtatanong, ano ang makukuha ko? Ano ang mapapala ko? Ano ang kapalit? Ang paborito nating salita ay ako, ang akin. Itinataas natin ang ating sarili at ang ating sarili ay ginagawa nating pamagisan ng ibang tao. Mali ito. Ang dapat natin itanong ay ano ang magagawa ko para sa aking kapwa. Pagisan natin si Jesus, tayo ay baliwala kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Sabay-sabay po, sa hiwaga na lumabalong sa mga pangyayari, ay hindi nababatid ng mga babae na Jerusalem na ang Ang dapat na ng kanilang mga sarili. Kami man, Panginoon, ay dapat tumanggi sapagkat kami ay makasalanan. Kaya mahabag ka sa amin, Panginoon namin Jesus. Wala nang ang aming buhay sa mundo. Kung mawawalan kami ng grasyang kaloob mo, habang sumasama kami sa iyo sa daan, ang krus ay pabaya mo sa amin ang pagkataong dinangkong ng masasisi. Tulungan mo kaming magsisi dahil sa mga ginagawa namin pagtalingin sa iyo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikasyang na estasyon sa Jesus ay hinibaran ng ipanako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krus, iniligtas mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagdating sa lugar na tinatawag na lulutan na nangangampang ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alam na hinalungan ng
Ngunit ang natikman niya ay hindi nilong. Nang maipako na siya sa krus, kanilang pinagdali-dali ang kanyang damit matapos pagsapalakan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Pagdidinan, nais ng tao na siya ay pinagalan ng lahat. Gumagawa siya ng pag-aaral upang siya ay makita ng maganda o mukhang kagalang-galang at tumitingin siya sa panlabas na anyo ng iba. Kung mayroon ba o wala, kung may sinasabi ba o wala. Ngayon ay tingnan naman natin si Jesus. Ang katawan niya ay sugatan, ang buong katawan niya ay dumaan. Hindi maganda ang kanyang kaanyuan, subalit nag-alay siya ng kanyang buhay para sa lahat ng tao. Alin ang ating pipiliin huwagan? Sabay-sabay po, Panginoon, Panginoon, ang iyong mga kaaway. Ikaw ay hindi lamang ibalaan ng dalimit, kundi pati ng ganahan. Tiniis mo ito dahil sa pag-ibig sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na huwalay namin ang pagdali ang pagtutuli at pagdanasa ang pagsamantala sa Kailangan iba, bilisan kami ng araw mo pa mapagkain kami ng buhay, wala kang makakakwa. Luwal namin sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa nung una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikasampung estasyon ng pinagpalang magnanakaw. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krus, sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Piniliya siya ng isa sa mga salarin na kapitin at ang sabi, hindi ba ito ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, Panginoon. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayong parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nangaharin ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Pagdininan, bakit kaya sa isang pagkakamali ng tao ay nakakalimutan na ang 10 kabutihang kanyang nagawa? Kung minsan kasi ang ating pananaw sa tao ay nakakahon na, palagi nating inuungkat ang kanyang nakaraan. Bakit natin kinalilinta ang pagkiti ng mga magaganda at makukulay na pagsasamahan? Tingnan natin ang ating Panginoon. Kinakalimutan niya ang ating madidilig na kahapon at pinapatawad niya ang lahat nating mga kasalanan. Patuloy siyang nagtitiwala sa ating kabutihan. Ang Panginoon ang ating dakilang huwagan. Sabay-sabay po, Panginoon, sa pataklam ng banal mong dugo ay sapat na upang kami ay mailigtas. Subalit tinanggap mo ang aming paghilap sa iyo kung walang paniwala sa iyo. Isang magpapagamit na ikaw pa kung sa gitna ng dalawang magnanakaw. Dinagdagan pa ito ng pangmutya, pagtuloy, hindi sila napagmupay sa napagalitin ka. Bagot ay tinanong sila ng iyong tingin ang puno ng pagpapatawad ng pagmamahal. Hindi kami nawala ng pag-asa na masuklian namin ang iyong pagmamahal. Tulad ng pagmamahal kong iyong pinagpala. Dahil nagsisisi sa ating mga kasalanan. Nagsisisi rin kami sa pagbibigay ng dalamhati sa iyo. Tulungan mo kami may pag-ibig at maglaan ka sa aming lugar sa paraiso. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ika-11 estasyon ng malay na at mahal na alagad sa paanan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan yung krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae nito si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang pinamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi ng inang, narito ang iyong anak, at sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon siya tinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagdininan, ang bigyan ka ng isang ina ay isang dakilang pamana, may higit pa ba ito? Siyempre, ang ibibigay natin sa ating minamahal ay ang pinakamaganda o ang pinakamahalaga sa atin. Ano ang habilin natin sa isang taong aalis? Mag-ingat ka.
Ang salitang ito ay may pabaong pagmamahal nang ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang mahal na ina sa kanyang mahal na alagad. Ipinagkaloob din siya sa atin upang ating maging inanin. Sabay-sabay po, Panginoon Jesus, hindi ba't naradala ng iyong pagparusa ng aking kamaulipan na ina na nagdadala ng akin dahil sa nangyari sa iyo? Ang mahal mong ina ay katamay mo sa iyong pagparusa. Sino nga ang ina ang nakatatagal kung nakikita niya ang kanyang anak na pinahihirapan ng iba? Dahil sa pagmamahal mo sa iyo na ay inatasan mo ng iyong kalagaran na matalik mo rin kaibigan na huwag siyang pababayaan. Mapala din ang iyong kalagaran sa pagkakaroon ng isang ina. Salamat sa iyo, Panginoon, at ibigay mo sa amin ang iyong ina upang pagiging na rin namin. Tinatanggap din namin si Maria ng buong puso. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Panginoon sa una ngayon magpakailanman magpasawalan hanggan. Amen. Ang ikalabing-dalawang estasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng Diyos ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-ikat ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako binabayaan? Narinig ko ng ilan sa mga katayo roon at sinabi nilang, tinatawag na si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng esponja, tinigbang ng maasim na alak, inalagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay mo na. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalulangan ng hininga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagninilay, mayroong dalawang katotohanan sa buhay na mahirap tanggapin. Una, ang tao ay tumatanda. Ang ikalawa, ang kamatayan ay darating sa lahat. Masakit tanggapin kapag mayroong minamahal na namatay. Ang tao ay namumulila, lumuluha at nagtatanong, bakit siya ba ang kinuha? Ang totoo ay hindi dapat ikalungkot ang kamatayan sapagkat ito ay pinto sa kaharian ng Amang Diyos. Ang kamatayan ang susi upang magaling ng tao ang tunay niyang tahanan. Bakit siya mamumulila kung ang pinamahal niyang namatay ay makikita na sa Diyos? Sabay-sabay po.